Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA enrollment form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepisyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. What's up mga ka-agri? Gusto nyo bang maiwasan o puksain ang Fusarium wilt o Panama disease sa saging o iba pang soil-borne diseases? Subukan ang Trichoderma ka-agri. Narito ang pamaraan kung paano ito gamitin. Step 1. Ihanda ang mga kagamitan. Isang pakete ng Trichoderma, container at 45 liters na tubig. Step 2. Haluin ang Trichoderma sa tubig. Step 3. Ibuhos ang kalahating solusyon na natunaw na Trichoderma sa puno ng saging. Step 4. Lagyan ng tuyong dahon ng paligid ng tanim. Nagsisilbi itong pagkain para sa Trichoderma at nagpepreserba ng moisture sa lupa. Step 5. Ibuhos ang natirang solusyon ng Trichoderma sa puno ng saging. Paalala ka-agri, pwedeng gamitin ang Trichoderma sa lahat ng pananim. Ayan mga ka-agri. Alam nyo na gamitin ang Trichoderma, kaya subukan na rin ninyo! What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for BCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African swine fever. Huwag pakainin ng kaning baboy. I-disinfect ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng bitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12.
Panoorin, pakilahok at maging motivated. Mga ka-agri, handa na ba kayong muling matuto? Tutok sa mga bagong episodes na siguradong makakatulong para mapahusay ang produksyon ng patatas. School on the Air SOA on White Potato Production. or SOA on White Potato Production. Dito lang sa Agri Tayo Soxargen. Isang masaganang agrikultura, At maunlad na ekonomiya, mga ka-agri. isang mainit na pagbati sa ating mga ka-agri mula sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12, pati na rin sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa. Kayo po ngayon ay nakatutok po sa ating School on the Air via our official Facebook page, ang Agri Tayo Soxargen, sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan po ng ating Regional Executive Director, Sir Roberto T. Perales. Dito sa ating programa, tatalakay natin ang mga mahahalaga at kapakipakinabang na kaalaman ukol sa produksyon at marketing ng white potato. Kaya mga ka-agri, ano pa ang hinihintay natin? Tara na at sabay-sabay nating alamin, tuklasin at pagyamanin ang kaalaman. Dito lang sa SOA on White Potato Production. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-agri. Welcome po sa ating 5th episode ng ating School on the Air on White Potato Production. VJ Dalandanica po ito, live and alive here mismo sa ating DA12 Regional Crop Protection Center sa City of Goodwill, Tacorong City, Sultan Kudarat. At syempre po mga ka-agri, hindi magiging kumpleto ang ating programa ngayong umaga kung wala po ang kasama ko na walang iba kundi ang pinakamasipag at pinakamaasahang pinuno ng sentrong ito. Mga ka-agri, let us all welcome Dr. Ray Rodriguez, the Chief of RCPC. Good morning. So, magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-agri, lalong-lalo na sa ating mga masisipag na mga magsasaka at na mga viewers po natin sa School in the Air program ang White Potato Production. Yes po. So, Doc, mga konting questions lang naman po yung itatanong ko sa iyo ngayon. Pinakauna po sa lahat, Doc, maaari mo po bang ma-share sa ating mga Agri Tayo Soxargen viewers kung ano po yung RCPC? So, Regional Crop Protection Center po is mandated to safeguard our agricultural productivity by promoting a science-based approach on integrated pest management para po maprotektahan natin ang ani ng ating mga magsasaka laban sa mga sakit at peste. At ito pong Regional Crop Protection Center ay isa po sa mga regional arm ng Department of Agriculture sa pag-lead po ng monitoring and surveillance ng mga pests and diseases na maaari pong nagpipinsala sa ating mga manay ng mga farmers. So, ano naman po, Doc, yung mga ginagawa po mismo ng mga tao dito sa RCPC? Dito po sa RCPC, meron po tayong 4 na units. Una, yung pest monitoring and forecasting unit kung saan dito po yung mga in terms doon sa mga peste po na napinsala dito sa region ay ma-forecast po natin based on yung historical data na ganitong months o ganitong season malaki yung chance na merong mataas ang infestation ng bawa ng fall armyworm, ng stem borer. So by that data na maibigay is meron po tayong mga pest advisory bulletins na kung saan maging aware yung farmers natin kung paano yung gagawin pag may ganitong mga peste at sakit. So, paano naman po nakaka-impact yung RCPC, especially yung mga ginagawa niyo po, Doc? Kasi diba nasa pest disease control kayo. So, paano po yun siya nakaka-impact po sa agricultural practices or local agricultural practices or productivity? Sa ngayon po, marami tayong mga biological control agents na maaari makapag-control, halimbawa yung sa rice stem borers natin. So, pwede natin gamitin itong trichobrama na isang mabisang paraan na gamit yung
trichogramma na magparasitize doon sa eggs ng stem borders. So, sa ganung paraan, yung pest population po ng stem borders ay ma-reduce below the economic threshold level. Ibig sabihin, hindi na ito makaka-cause ng yield losses sa tanim. So, ang isa sa mga impact nito sa paggamit ng trichogramma is ma-reduce yung pest population. At the same time, yung cost of production po ni farmer ay ma-reduce din. Kasi nalilimit na din yung paggamit ng chemicals. No, ma-reduce kasi mas mahal na yung chemicals. Yes no? po. So, paggamit ng biocontrol agents is cost-effective technology din. And in terms of efficiency, it's really effective talaga. Aside doon sa trichogramma, meron din tayong trichoderma. Yes. So ito ang trichoderma is very sa lahat ng BCAs na pinoproduce namin, ito talaga ang most in demand na ginagamit ni farmers kasi meron kayong mga walk-in clients and mga requests from the farmers associations and cooperatives na gumamit itong trichoderma to help na mahisen yung decomposition process ng plant residues, especially yung problem on the weedy rice, yung sabag. So itong trichoderma ay nakakatulong para ma-reduce yung weed species, especially yung sabag. So ito po ay effective na din na ginagamit ng ating mga rice farmers, especially sa South Cotabato, no? Yung farmers natin talagang ito na talaga yung ginagamit nila yung trichoderma. Ito ding trichoderma, ginagamit din ito para sa panlaban sa mga fusarium niya. Lalo na doon sa Mlang and Tolonan. So maraming mga banana infected na mga areas. And they use this trichoderma para po mapang-treat doon sa mga secretaries. So yun. So it's safe to say, Doc, no, na itong mga trichogramma and trichoderma, mas with this po na tulong ng RCPC, mas makakatipid po yung ating mga farmers and mas malaki po yung kikitain nila noon naan. Kasi po, nalilesan na yung parang pests and diseases ng plants. So, sige po, last question na po tayo, Doc, no? What are your goals naman po for the next 5 to 10 years dito po mismo sa station? Okay. So, ang goals ko namin for the next 5 to 10 years is ang Regional Crop Protection Center po ay isa sa mga biocontrol laboratories na mayroong mga modern equipments. And also, yung mga staff natin ay makapacitate in terms on the modern techniques sa pag-produce po ng ating mga PCAs. And isa po sa mga directives po ng ating Director, Roberto T. Perales, is ma-retrieve or ano po natin yung community-based laboratories na kung saan in-encourage po natin yung mga farmers na sila na po yung gumawa ng biocontrol agents, especially itong trichoderma kasi mas malaki yung chance na maging maging source of income. Kasi po itong trichoderma ay yun nga sinabi ko mabisang gamitin at saka mura lang. And then, yung gusto talaga ni Director na dapat yung farmers natin ay makapacitate and mag-establish ng sarili nilang biocontrol laboratory to para po maging, aside from maging paturuan natin silang magiging entrepreneurs, meron ding lahat ng mga farmers dito sa atin sa region ay makakagamit na din ng trichoderma. So, meron din tayong support na yung mother culture na as kanilang starter kit para po makapag-umpisa ng pag-produce ng trichoderma. Thank you po, Doc, no, for sharing with us and sa ating mga viewers po ngayon kung ano po yung talagang ginagawa and main purpose po ng ating RCPC. O mga ka-agri, sana may bagong kalaman kayong natutunan mula po sa ating episode ngayong araw. And of course, huwag po ninyong kalimutang i-like and i-share yung ating live stream, no? Upang mas marami pa po tayong mga kababayan na mabigyan ng opportunity to learn about the white potato production. At sa aming pagbabalik ay makakasama po natin ang isa sa mga eksperto na magbabahagi sa atin ng mga mahahalaga and of course, very practical na kaalaman tungkol sa white potato production.
All that and more dito lang po sa SOA on White Potato Production. Mga ka-agri, bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi ng ating episode, may inihanda muna si VJ Laishina ng isang munting trivia question para sa inyo. Basahing mabuti ang tanong at piliin lamang kung alin sa mga sagot ang tama. Nakuha nyo ba? Ayos! Abangan ang tamang sagot pagkatapos ng episode. Kaya manatiling nakatutok mga ka-agri. Inaanyayahan ang lahat ng magsasaka at mangingisdang may edad na 18 taong gulang pataas na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kung magpaparehistro ay ihanda lamang ang mga sumusunod. Ang RSBSA ay daan upang maipamahagi ng gobyerno ang tulong direkta sa mga identified farmers at fisher folks. Good news dahil pwede nyo ring iparehistro ang inyong asawa at mga anak na tumutulong sa pagsasaka at pangingisda. Para sa dagdag na kalaman, tumungo lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Municipal Agriculture Office. What's up mga ka-agri? Nababahala ka rin ba sa ASF? Narito ang mga alituntunin ng biosecurity. Huwag magpapakain ng kaning baboy mga ka-agri! Mag-disinfect ng mga kagamitan at ugaliing malinis ang loob at labas ng baboyan. Siguraduhin ang biik ay malusog at walang sakit. Huwag basta-bastang magpapasok sa inyong mga baboyan. Maglaan ng damit at buta na gagamitin lamang sa inyong baboyan. Lagyan ng bakod ang palibot upang makontrol ang pagpasok ng ligaw na hayop. At ipagbigay alam agad sa otoridad kung may sintomas ng ASF o namatay ang alagang baboy. Sama-sama nating labanan ang ASF, ka-agri. Ipatupad ang biosecurity. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito maiiwasan? Palagiang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for BCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! Mga ka-agri, gusto nyo bang matutunan kung paano mapanatiling ligtas ang inyong mga pananim laban sa peste, sakit at iba pang mga banta? Narito si Sir Abbas Abdullah ng DARCPC upang ibahagi sa inyo ang kanyang kaalaman para tulungan kayong maprotektahan ang inyong mga ani. Magandang umaga po mga ka-agri at mga tagapanood ng live stream of Agri Tayo Soksargen. Naririto po tayo ngayon sa Regional Crop Protection Center
AGC Montilla, Tacurong City, Sultan Kudarat. Ako po si Mr. Abbas E. Abdullah, Senior Science Research Specialist. Ngayon po ay tatalakayin natin ang mga peste ng white potato. So bago po ay magbibigay po ako ng status of potato production in Region 12. In 2023, bumaba po yung production po natin at of 6.3% compared to previous year. So ang production share po accounted for 7.4% with a total volume production of 10,957.93. So ang Region 12 po ay major producer po ng province is Cotabato Province, and alongside the other provinces like South Cotabato, Sarangani Province, and Sultan Kudarat. So ano po yung white potato? Ang white potato po is cultivated as annual crop. Ito po ay isang tuber, mayaman po sa starch at saka mababa po sa protein. It is also rich in vitamin C. Ang white potato po ay second most important crop after maize. Can be utilized as boiled, baked, mashed, or fried into chips, among other uses. So meron po tayong common varieties, no? Tigoni at saka si Asante. Si Tigoni is a tall variety, siya tolerant to left blight, and si Asante ay semi-upright medium height. So medyo mababa po siya. So yung dalawang variety na ito ay ang kanyang maturity period is 3 to 4 months, and then yung kanyang production yield is magre-range po ng 40,000 to 18 kilograms per hectare. So ang uses po niya is chips, mashing, roasting, and baking. So dadako po tayo sa major pest ng white potato. Una po ay ito po yung potato tuber moth, no? So ito po ay itong peste na to ay maliit, brownish po yung kanyang kulay at saka malapad po yung kanyang dahon. So itong peste ay active po mainly ito sa alikabok, no? So doon po sila nagtatago. And then yung female moth po ay nangingitlog po ito sa dahon or sa stems, exposed tubers in the field. So ano po yung kanyang damage? So ang damage po niya is nagbabaro po siya sa tubers, no? Binubutasan po niya yung tubers. And then nagproduce po siya ng excreta. Doon po yung papasok po yung secondary bacterial and fungal infection. So ano po yung kanyang mga control, no? Use healthy, clean pested seed tubers are main cause of pre-infestation in the field. So dapat malinis po yung ating seed, no? Wala po siyang sakit. And then magtatanim po tayo sa ilalim po ng 10 cm deep, and 3 beses po tayo mag-ridge, no? So ibig sabihin na yung si potato ay gusto niya yung sa taas siya, no? Kasi ayaw niya ng matubig, no? So yung harvested na tubers ng potato po ay i-store po natin, no? Kasi para maiwasan po yung pangingitlog ng peste na ito. Then wag po nating iwan yung harvested tubers sa field, especially during night or during dry season. So meron po tayong mga appropriate insecticides kung saan ay gagamitin po natin pang control sa peste na ito. Then pangalawa po ay ito yung aphids, no? So aside from aphids, no, meron po kasing marami pong species po yung aphids. Actually po yung potato is meron pong 3 species, no, na umaatake po. Ito yung tinatawag po nila na green peach aphid, potato aphid, and cotton aphid. So ang aphids po ay makikita po ito sa batang dahon, no, yung young shoots doon sa leaves, no. Doon po siya nag-i-stay. And then nagpipid po ito siya sa dahon,
sinasak niya po yung nutrients ng dahon hanggang sa magkukos na po siya ng virus, no? Ang aphids po ay is an important vector of potato virus such as potato leaf roll virus is a serious pest affecting white potato. So ano po yung kanyang management? Use appropriate pesticide. So meron po tayong mga recommended na pesticide tulad po ng Agtara. Ang aphids po ay makukontrol po natin during seed production, no? Kasi minumonitor po natin palagi po siya, no? And then yung seed production po ay separate po natin sa commercial potato production. And then pangatlo po, ito po yung mealybugs, no? So ang mealybugs po ay hindi lang po umaatake sa potato, umaatake rin po sa ibang high value crops, no? Tulad po ng lansones, rambutan, no? So sinasak niya po yung dahon, no? Na para ma-reduce po yung quality, no? Quality ng crop na ito. So ano po yung kanyang control measure? Pruning, no? So kung meron po tayong nakikitang umaatake na mealybugs po ay puputulin na lang natin po yon, no? I-remove po natin yung to ensure na hindi na po siya dadami. Pangapat, ito po yung millipedes, no? Ito yung trend. So ito po ay magbubutas po sa potato tubers, no? Yung sa tubers. Ang kanyang control measure po ay dapat malinis po yung area. Then alisin po natin yung mga residues, yung decaying dead leaves, grasses or compost piles para maiwasan po natin yung pagdami ng millipedes. Then iwasan po natin magtatanim ng wet areas, yung binabahang areas. Panglima po, ito po yung cutworm, no? Ang cutworm po ay magbubutas po yan sa soil and then ikakat niya po yung ugat ng crop na ito. So itong peste na ito is very destructive po during dry season. So ano po yung kanyang damage? So nagpipid po siya sa tubers, sa ugat, then sa sprouted, no? Sprouted ng potato plants. Kinakain niya po 'yon, no? So ano po yung kanyang control measure? Kung may makikita po tayo ay i-handpick na lang natin, no? So prepare field and destroy vegetation which 10 to 14 days before planting. So dapat 10 days and 14 days malinis po yung ating area. Then flooding of the field or few days before planting can help kill cutworm caterpillars in the soil. So ipa-flood po natin para po yung meron pong mga larva doon ay mamamatay, no? So last na po natin, control measure po natin, yung gagamit po tayo ng insecticide tulad po ng Agtara, no? Para ma-reduce yung population po ng cutworm. At dito po nagtatapos ang unang bahagi ng aking presentasyon tungkol sa mga peste ngayong umaga, mga ka-agri. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at inaasahan naming masaganang ani at masarap na buhay. Kita-kits mga ka-agri. Inaanyayahan ang lahat ng magsasaka at mangingisdang may edad na 18 taong gulang pataas na magparehistro sa Register System for Basic Sectors in Agriculture. Kung magpaparehistro ay ihanda lamang ang mga sumusunod. Ang RSBSA ay daan upang maipamahagi ng gobyerno ang tulong direkta sa mga identified farmers at fisher folks. Good news dahil pwede nyo ring iparehistro ang inyong asawa at panganak na tumutulong sa pagsasaka at mangingisda. Para sa dagdag na kalaman, tumungo lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Municipal Agriculture Office. What's up mga ka-agri? Nababahala ka rin ba sa ASF? Narito ang mga alituntunin ng biosecurity.
Huwag magpapakain ng kaning baboy mga ka-agri! Mag-disinfect ng mga kagamitan at ugaliing malinis ang loob at labas ng baboyan. Siguraduhin ang biik ay malusog at walang sakit. Huwag basta-bastang magpapasok sa inyong mga baboyan. Maglaan ng damit at buta na gagamitin lamang sa inyong baboyan. Lagyan ng bakod ang palibot upang makontrol ang pagpasok ng ligaw na hayop. At ipagbigay alam agad sa otoridad kung may sintomas ng ASF o namatay ang alagang baboy. Sama-sama nating labanan ang ASF, ka-agri. Ipatupad ang biosecurity. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito maiiwasan? Palagiang mag-disinfect, paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. What's up mga ka-agri? Okay na po ba ang inyong application for PCIC Insurance? Kung gayon, tuturuan namin kayo sa tamang pagpoproseso nito. Pagkatapos mapirmahan ng agricultural technician ang application for PCIC Insurance, tumungo lamang sa pinakamalapit na PCIC Regional Office or PCIC Extension Office upang isumite ang inyong mga dokumento. First step, dito sa receiving area, tinatanggap at chine-check ang application form for PCIC Insurance gaya ng enrollment sa RSBSA, ang valid ID at ang pirma ng farmer. Second step, tinitingnan sa PCIC Automated Business System or PUBS kung mayroong existing insurance cover ang naturang aplikante. Third and last step, ibibigay sa processor ang kumpletong dokumento upang may process at may encode sa system. Dito rin ini-issue ang Certificate of Insurance Cover at Policy. Ayan mga ka-agri, alam niyo na ang proseso sa pag-apply ng PCIC Insurance. Antayin namin kayo ha! At dyan po nagtatapos sa ating episode ng School on the Air on White Potato Production. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 12. Sa huli, isang malaking pasasalamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong umaga, lalo na po sa ating mga farmers na tiyak ay magagamit po ang kaalamang ito sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain sa agrikultura. Kaya mga ka-agri, para kayo'y maging updated sa ating mga kaganapan, huwag pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming mga post sa aming official Facebook page, ang Agri Tayo Soxargen. Sa huli, ito po si VJ Dalandanica. At ako naman po si VJ Kawayan, ang inyong mga lingkod, at sama-sama po nating abutin ay isang masaganang agrikultura at manlad na ekonomiya. Kaya kita-kits sa next episode mga ka-agri. Mga ka-agri, naririto ulit si VJ Laishina upang ipakita sa inyong mga screen ang tamang sagot sa ating trivia question para sa episode na ito. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Ayos! Kaya naman mga ka-agri, stay tuned for more trivia questions sa mga susunod na episodes ng ating School on the Air on White Potato Production. Bye-bye!